Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go. May teritoryo kami riyan. Hindi yung buong South China Sea. Amin yun. Sabi ni Pangulong Duterte kay Xi Jinping. Sabi niya, gusto kong maghukay dyan ng langis. No? Okay. So maghukay ako ng langis dyan. Yan na para makinabi ni Xi Jinping sa kanya. At nakaharap si Anyo Solorenzana. Si Anyo, security advisor ni Pangulong Marcos . Hindi nyo tinanong si Anyo kung may secret deal ba o wala. Wala pong secret deal na nilihim. Ibig sabihin, lantad po sa kanila yun. At yan po, yan pong panahon na yan, no? Yan pong panahon ni Pangulong Duterte. Alam po yan ng mga cabinet, inuulit-ulit niya si Lorenzana at si Anyo. Siyempre si Panelo nariyan din. Katulad ng sinasabi ni Pangulong Duterte. Saksi sila dyan, no? Okay. Ngayon, ang sinabi sa kanya ni Xi Jinping, huwag mong gawin yan. Delikado, ang tawag doon na parang magkakagulo tayo. So naunawaan yun naunawaan yun ni Pangulong Duterte, no? Naunawaan niya na etong yun yung pagkakaintindi niya as is where is. Hindi tayo pwedeng makapaghukay ng langis, no? Dinaan niya sa diplomatic yung relasyon sa China. Nakuha niya yung gustong sabihin ni Xi Jinping. Hindi po yung kung ano-anong mga kababawan. Yung gusto ni Pangulong Duterte, hukayan ng langis. Yung may pakinabang po yung Pilipinas, hindi po yung mga pormahan lang. Okay. So ibig sabihin, ganyan lang yan. Manatili lang tayong ganyan, wala tayong gagalawin sa bawat isa, wala tayong problema. Maging magkaibigan lang tayo. May nag-question. Ang pinagbabatayan daw po ni Pangulong Marcos, hindi ko naman alam kung ito talaga pinagbabatayan ni Pangulong Marcos. No? Ang pinagbabatayan po ni Pangulong Marcos ay yung sinabi raw ni Roque na secret deal, yung mga hindi kaya ang sabi nga ni Pangulong Duterte, wala pa si Roque noon. Nung kami ay nakipag-deal kay Xi Jinping na hindi sekreto, yan po malinaw nakipag-deal si Pangulong Duterte kay Xi Jinping na hindi sekreto, wala pa si Roque. Ngayon yung sinasabi na unwritten, hindi po totoo yun. Pag nag-usap pala sila, para lang maliwanagan po natin, nagkaroon po sila ng deal verbally, isusulat na po yan ng mga kasama nilang cabinet official. Kunwari, nag-deal kayo, nag-usap kayo ngayon. Ito, natin. Halimbawa, yung where is as is. Meron sila kahalimbawang kasunduan na verbal na gano'n. Hindi po pwedeng manatiling verbal yun. Kaya kasama nila yung mga cabinet official. Ito, pagkaintindi ko, i-correct nyo lang po ako kung mali. Kaya importante po, sa mga agreement na gano'n, sa mga deal na o kung ano man ang tawag, agreement with Xi Jinping, lahat po yan, written. Kahit nagsimula yan verbally, i-written po yan ng mga kasama niya. Tapos tsaka po magpipirmahan. Okay? So, yun po yung, hindi po secret yun. Oo nga, pinangangatwiranan niya pa si Roque. Sinabi na nga ni Tatay Digong, hindi siya parte. Hindi siya parte noon. Paano siya magpapatotoo na hindi naman siya parte? Okay. So wala pong mananatili na verbal agreement. Walang nanatili. Kaya ang sinasabi ngayon ni Pangulong Duterte, nire-review niya uli kasi ang dami niyang agreement . Paano mo marireview kung verbal? Linaw nun walang nanatiling verbal agreement. Ang linaw. Kasi verbal man magsimula, nag-uusap man sila, yung kanilang mga sekretary na kasama,
i-rewritten po yan at magpipirmahan. Not necessarily pipirma pa yung Pangulo. Secretary to secretary na lang. Okay? Ako nagpapaliwanag ako rito eh. Merong mga tao rito na hindi naniniwala sa papaliwanag ko. Okay naman akong kontrahin. Huwag nyo lang sasabihin na napaliwanag na yan, sinabi na yan ni PRRD. Kaya nga tayo nag-uusap-usap para yung kung ano man po yung hindi nyo naunawaan. Kaya sa madaling salita, kung hindi po written, wala po yan, hindi po existing yan. Ganun po yung pinupunto ni PRRD. Sana mahaba kasi yung interview na yun kay PRRD. Ang ginagawa po natin ngayon, pinaprocess po natin. Kasi kung matatalino na po kayo, na hindi nyo na kinakailangan yung paliwanag ko, at naiinip lang kayo at bakit kayo narito, labas na lang. Marami kasing gusto kong paliwanag at marami po nakikinig sa akin. Kaya wag po kayo, ako na po to, hindi na po si PRRD to. Gusto ko po ipaliwanag ng mas simple yung yung sinasabi ni PRRD. Ngayon, kung sinasabi nyo mas gusto pa namin na makinig na lang kay PRRD kaysa sa'yo, okay lang kayo. Labas na kagad. Ang aangas nyo. Yan, magtanong lang kayo pero mamaya na po yung mga tanong ha. Mamaya na po yung mga tanong. Okay? Kasi kanina pa meron kayong gustong sabihin na manood na lang kay PRRD. Pwede naman, di naman kayo pinipilit dito. Oo, high blood talaga ako. Makukulit kasi iba sa inyo eh. Nadadama yung gustong makinig eh. Di ba? Pwede naman kayo gumawa ng channel nyo sarili at ang sabihin nyo lang doon, sinabi po yan ni PRRD, manood po kayo doon. Pwede po yun. Hindi po ganun rito eh. Nagpapaliwanag po tayo. No? Okay. Punta na po tayo rito. Si Roque, tinanong niya, nagtatanong, ano po masasabi niyo kay Roque? Ano sabi ni PRRD? Ang sinabi ni PRRD, kilala mo ba yung si Roque? Tinatanong ko sa iyo, kilala mo ba si Roque? Parang gano'n, no? Pero in English. Ang point niya, ako rin hindi ko kilala si Roque. Hindi ko naunawahan si Roque. Hindi po naunawahan ni PRRD. Sa madaling salita, hindi po naunawahan ni PRRD. Tagal ka na nag-vlog, pangit pa rin microphone mo. Yung tanong ko po sa inyo, no? Yung pangit po ba, pangit yung itsura o pangit yung boses? Kasi kung boses po okay naman, okay lang ako. Kung itsura po pangit, galing na po ako sa magandang itsura eh. Hindi ko po kinakailangan ng magandang itsura. Ang gusto ko po yung maganda boses. Okay lang po ba boses ko sa nakakarami? Hindi. Isang tanungan lang po. Sagutin nyo na lang. Okay na po ba yung boses ko lang? Okay lang. Yun lang po ang kailangan ko. Hindi po ako after sa pagandaan. Naintindihan niyo po? Hindi nga ako nag-ahit eh. Thank you very much muna sa nagpakape. Baka magalit yung nagpakape. Yan ang huwag natin galitin. Masarap dito, no? Masarap talaga mag-live sa kay Badong. Sino ba nagpakape? Bilyar pa naman to. Wala, hindi ko alam kung sino. Si Gregory. Ayan, si Gregory. Pang hindi nyo kayang sikmurahin si Boss Buds, layas agad. Okay. Hindi po ako apektado kung mas maganda yung mic ng Ang importante po sa akin, yung laman po tsaka ko naintindihan. Okay, sa issue po ng ginagawa po ni Pangulong Marcos ngayon at sa mga nagsasalita po, ito yung sinasabi ko lagi. Talk is cheap, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, sige, gawin nyo gusto nyo kasi tapos na kami. Kung gusto ninyong kumpunihin yung barko ng Sierra Madre, wala pong pumipigil sa inyo. Ang point ni Pangulong Duterte, gusto nyo yung protection sa US, protektahan kayo ng US. Papasukin nyo rin sa ayungin. Yun yung sinasabi ko na pinagyayabang ninyo na nagtago may isang nagyayabang nagtago daw yung mga Chinese Coast Guard nung nagpapatrolya yung Japan, US, Australia, at Pilipinas. Sabi ko, paano magtatago yun?
nagpapatrolya kayo dyan sa wala namang Chinese Coast Guard. Pumunta kayo sa Ayungin. Di ba doon tayo binobombet? Doon sa lugar na binobombet tayo, doon pumunta yung US. Sabi ni Pangulong Duterte, go ahead. Okay yan. Gusto natin protektahan tayo ng US. Pero, maganda po yung punto ni Pangulong Duterte. Bakit niya pahihintayin? Kung talagang gusto tayong protektahan ng US, protektahan niya na tayo ngayon. Kasi, bakit niya pahihintayin na may mamatay? Dapat ganoon talaga mga kaibigan, ano. Dapat yung gat maaari, wag sana tayong madamay kung pwede lang, ano. Kung talagang protektahan tayo. Dapat umiwas sila sa Pilipinas. Kasi pag naggera ng mga kaibigan, madadawit at madadawit ang Pilipinas kahit anong gawin nila. Kasi nandito sila nanggaling O may tirahin talaga ng barko natin. Bakit hindi na siya magprotekta ngayon? Nililinaw din po ni Pangulong Duterte na inaamin niya na yung China nang o-oppress. Si Pangulong Duterte hindi pro-China. Tapos ang dami. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.